Okay, may panonoodin na naman po tayo. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Palacio, Camarati Club sa malaking pasabog ni Vico Soto. Kumanta na, nilabas ebidensya ni FPRRD BP Sara. Alright mga kaibigan, patungkol po dyan ang ating panonoodin na galing po sa ating Pinas News Insider. Simulan na natin. Okay mga kapatid, ano po ang nilalaman nito? Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nagbigay ng kanyang salubin si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol yan sa mga napansin niyang irregularidad sa pagpapasa ng national budget para sa taong 2025. Oh. Ayon sa dating Pangulo, ang pagpasa ng national budget ng halos blanco. Ang ilang bahagi ay invalid at hindi dapat ipinasa simula pa lamang nang ito ay dumating sa Kongreso para sa deliberasyon nito. Ito yung na balita na may mga blanco-blanco. Kumbaga, nakagano may guhit po mga kapatid. Tas pinirmahan po ng ating Pangulo. Nagpaalala din ng dating Pangulo sa mababang kapulungan na ito sana ay pag-aralan at itamang muli dahil ito anya ay hindi na ayon sa batas. Marapat lamang anya na humingi ng paliwanag ang mababang kapulungan kung bakit dumating ang budget sa kanilang opisina ng halos blanco. Dahil may kapangyarihan naman anya ang Kongreso na questionin at pagpaliwanagin ang bumuo ng naturang budget. Narito ang bahagi po ng mga batikos ni dating Pangulong Duterte. Tsaka ang pagkakaalam ko, may may binito si PBBM. Kumbaga, inuusisi niya talaga lahat. Pero bakit itong mga blanco na sinasabi dito sa video, bakit hindi ba nausisi yun? May mga blanco daw mga kapatid, may mga ganun no. Sino yung ilalagay ng mga tao doon, di ba? I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka na, binigyan ka ng blanco check dyan. O sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. So kinukumpara ng ating dating presidente na para kang nag-iwan ng cheque dyan na pinirmahan tapos blanco, bahala ka na kung ilan o magkano ang ilalagay mong budget. OMG! Wala ganun ba ang style nito? Tapos pinirmahan, paano yun? Napanood ko rin to mga kapatid, sabi ng ganun, bakit nga may blanco? Ipinakita rin doon ng ating Pangulong Duterte. Tapos, sinabi naman daw ng kampo ng taga-kabila, yun, mga Marcos, may sinabi ho doon na wala daw blanco, okay naman daw yung pinirmahan, kumbaga malinis yung pinirmahan. Ngayon, kung malinis yung pinirmahan, pwede bang makita ng taong bayan yan? No? Yung pinirmahan o yung, kasi ganito, baka naman po kasi nakarating sa ating FPRRD, baka nakarating sa kanya hindi updated. Tapos nakita niya may mga blanco, di ba? Dapat ang ibigay sa kanya kung sakasakaling mali yung updated. Ngayon naman, kung yun talaga yung papel na yun, may mga blanco na nag-comment po ang ating FPRRD. Ngayon, ipakita yun sa sa media, ipakita po yun sa public na kung totoo nga yung pinirmahan ni PBBM hindi yung binabasa ng ating dating Pangulo. Parang patunay lang ba? Total, tinanggi naman na ng PBBM, PBBM yung kampo nila PBBM, di ba? Sabi hindi naman daw ganoon, malinis daw yung pinirmahan, bla bla bla, or walang blanco, ganyan. Ayon ho sa pagkakaunawa ko kailangan maipakita din sa mga tao kung ano yung pinirmahan. Yun lamang po, di ba, para maging patas. Malay mo, mali ang ating Pangulong Duterte. Malay mo, tama nga naman na hindi updated yung papel na nasa kanya. Yun lamang po, kailangan naman din makita ng sambayan ng Pilipino yan. Kung wala silang maipakita, baka ho patuloy maniwala itong mga tao, yung mga DDS, at syempre pati na rin tayo, na baka nga talaga yung hawak ni PRRD ng ating Tatay Digong, yun po yung updated. Paano nga yun yan? Kailangan ipakita nyo yan, ay mali, hindi yan. Ang pinirmahan ko, ito marami, ito, wala hong blanco dito. Kailangan ipakita rin ho sa amin. Kesa naman ho, dun sa mga taga-kabila, sasabihin lang, kita mo, sinabi dito, hindi naman daw yan hindi naman daw yun yung pinirmahan Ngayon, maniniwala ka na sa sinabi na hindi yun yung pinirmahan. Wala naman silang nilalabas na ebidensya. Kuha nyo po ang ibig kong sabihin.
si Tatay Digong, may pinapakita siya. Itong papel na to, hindi to dapat maging budget sa 2025. 'Di ba? Mga ganyan, bla bla bla, ginanon pa nga niya yung papel, 'di ba? O, may pinakita siyang papel, bumase lang dun siya sa papel. Ngayon, yung sinasabi na tinanggi naman nila, ipakita nyo yung papel na pinirmahan kung gaano yung katotoo. Diba? Gusto naman din natin malaman, maging patas or maglabas ang ating Pangulo dun po sa kanyang page o sa .com.com kung saan man pwedeng mapuntahan para naman po malaman namin na, totoo nga. O, diba? Yun lamang po Kung totoo naman kasi na iba, okay lang din sa amin yan. Yun nga lang. Di ba yan parang medyo bawas-bawas yung mga budget ng sa health, something like that. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not, by all commandments of the law, that cannot be valid. Nauna ho rito ay pinalalahanan ni dating Pangulong Duterte ang publiko na lahat tungkol ho sa budget para sa taong 2025 ay dapat hong naipapaliwanag na maayos sa kanila at malinaw kung ano ang paggagamitan ng money. Samantala, hindi rin anya tama na iniwanan ang ilang bahagi. Teka. Sir, teka lang po. Tama po yun. Kasi sinabi nila, pumunta raw sa website. Alam ba yan ng mga ibang mamamayan natin? Yung mga hindi nakakaunawa pagdating sa computer, dapat ipakita na lang din sa balita na mali po yung ipinapakita ng Tatay Digong. Diba? Ipakita nyo, dapat meron po kayong dyan, tawag dito, ebidensya. Kasi ang Tatay Digong natin, nagpakita din ng ebidensya diba? O, kayo din, magpakita din po kayo. Yun lamang naman kasi kung tama naman kayo, papalakpakan naman kung totoo yung sinasabi nyo. Ng budget na wala hong laman at saka na lamang lalagyan ng kung kailan po ito kakailanganin. Naka? Nakita rin naman noon ng dating Pangulo na ito ay paglabag sa batas. Narito pa ang bahagi po ng kanyang pahayag. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa Yes. yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. Bahagi pa rin po yan ng mga pahayag. Batikos itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay po sa ating pambansang pondo ngayong 2025. Sa iba pa, malalaking balita ngayon pong araw na ito naniniwala sa Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang political pressure ang peace rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng tinatayang 1.8 million na katao nitong Enero 13, bagamat magandaan niya ang layunin nito. Sa isang pahayag, sinabi ng dating Senate President na para sa kanya isa itong political pressure upang pigilan ang hiwalay at independent na executive branch na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro yun yung pagkakaintindi niya. Bad or good para sa ating mga Duterte. Bad or good kahit ano pang resulta nun. Ginawa lang kasi ng iglesia nun kasi gusto nila kapayapaan sa atin dito sa Pilipinas. Ibinoto rin nila si BP Sara. Ibinoto rin po nila si PBBM. Ngayon ayaw nga nilang maghiwalay Ang problema, nagsalita itong si PBBM na wag i-impeach si BP Sara na sinuportahan naman po ng mga iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ano pa tawag dito? Karapatan po ng mga mamamayang Pilipino, hindi lang Iglesia ni Cristo, ang pumunta lahat sila doon at magsabi ng mga saloobin nila at manawagan na wag ituloy ang impeachment at suportahan po ang ating PBBM. Ngayon, si PBBM po ang anuhin nyo, atakihin nyo. Si PBBM... Hello. Nawawala tayo. Si PBBM po ang nagsalita, kaya si PBBM po ang tanongin ninyo kung bakit niya sinabing wag ipa-impeach si BP Sara. Mag-aklas-aklasan din kayo dyan o mag-rally-rally din kayo dyan na ayaw nyong suportahan yung sinasabi ni PBBM. Diba? Hindi yung puro iglesia na lang din ang babanatan ninyo. Wag naman pong ganon. Nagampanan ng kanyang constitutional duties. Maliwanagan niya ito sa mga talumpating binitawan sa naturang rally. Iginit din itong si dating Senate President Enrile na ang Pangulo bilang nahalal na Chief Executive ng bansa ay may kapangyarihan at tungkulin na makipag-ugnayan sa dalawa pang sangay ng pamahalaan upang makamit at mapanatili ang pagkakaisa para sa mahusay na operasyon ng pamahalaan. Bagamat nilinaw ng dating Senate President na hindi siya kontra sa Iglesia ni Cristo at nagpaliwanag din sa kanyang naunang post hinggil yan sa peace rally na ikinagalit naman ng marami partikular na yaong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Anya ang sinuman sa bansang ito, relihiyoso man o hindi,
ay may karapatan para mapayapang magtipon at Correct. magpetisyon sa gobyerno para sa pagtugon sa mga hinaing. Correct. Ito naman na niya ang huling pagkakataon na siya ay magsasalita sa naturang usapin. Dapat. Subalit nakahanda umano siyang harapin ang sinuman sa anumang forum para talakayin at Alamat yan. pagdebatehan ito. Nauna na ngang nanindigan ng Iglesia ni Cristo na hindi political rally o political ang kanilang Oo. dinaos na peace Lumalabas lang na political, lumalabas lang, pagkakaunawa nyo lang, pero hindi po gano'n ang ibig sabihin ng mga Iglesia ni rally Cristo. para suportahan ang pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa sinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Uunahin nyo pa ba yan kaysa sa mga mamamayang Pilipino natin? Nauna kasing sinabi ho ng Pangulong Marcos na hindi ito magbebenepisyo sa mga Pilipino. Correct! Kamakailan lang ay inihayag din ng Pangulo na hindi napapanahon ang naturang impeachment. Oh, Vico Soto, sinupalpal ito na ang ating Kuya Jay. Kuya Jay, ikaw na mga kapatid. ang mga Tuloy-tuloy. ang mga buaya sa Congress. At mapatungkol sa impeachment, nagsalita na itong si Mayor Vico Soto ng Pasig. Grabe to. Bibi Sara, may babala sa lahat ng mga nagbabalita ng fake news. Alam niyo to si Mayor Vico Soto talaga. Hanggang ngayon, pinapabilib pa rin ako nitong batang to. Di grabe talaga, promise. No, alam niyo ito yung na bukod kay PRRD ito yung mayor na nakita ko na halos araw-araw iniikot yung buong Pasig para hindi naman buo, kada barangay araw-araw siya nag-iikot sa kada barangay para tugunan at tignan yung mga hinanaing at mga dapat niyang gawin sa kanilang lungsod. Promise, ako po ay isang buhay na testigo dyan dahil may mga kaibigan ho ako na tiga Pasig din na talagang nagpatunay sa akin na oo, ganyan talaga yung mayor na yan. Talagang pupuntahan kami dito hanggang sa kasuluk-sulukan ng kanto or iskinita dito sa aming lugar para lang i-check kung okay ba kami, kung ano ba yung mga kailangan natin. Kaya ito si Mayor Vico Soto, talagang talagang bilib ako dito sa taong to. Oo. At malayo mararating nito. Nga, sa totoo nga lang pangarap ko na maging na maging senator balang araw. Siguro hindi pa tapos si Tito Soto sa pagserbisyo sa pagiging senator niya, kaya hindi pa siguro panahon din para tumakbo itong si Mayor Vico Soto. Pero grabe, sobrang bilib ako dito sa taong to. So ito, panoorin po natin, pakinggan nyo maigi mga sasabihin niya. Naaayon sa batas, patas at bukas ang proseso ng pagtatayo ng bagong Pasig City Hall Complex sa 2 ektaryang lupa nito. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Ipapakita natin kung saan napupunta. Yun, no? Basag sila dun. Basag ang mga kurakot. Hindi, kaya nga ito ang laking pera ho nito. 9.644 billion ang budget ho dito sa complex project sa Pasig City Hall complex project. No? Alam niyo, ito yung kinaganda sa isang politiko na kayang ipasilip ang kanilang pondo, ang kanilang ginagastos, ang kanilang nagagastos sa isang proyekto. At ganyan talaga ang itong si Mayor Vico Soto. Talagang transparent kung sa transparent. Kaya tsaka ito yung sinabi dito ni Mayor Vico Soto na ipasilip ni kahit isang sentimo sa taong bayan yung mga nagagastos. Alam nyo, sapul na sapul yung Congress dito. Hanggang ngayon kasi never pa nating nasilip yung mga budget ng mga yan. Never pa nating nasilip yung mga confidential budget ng mga yan. Confidential fund ng mga yan, never. At hindi lang sa Congress, pati sa Senate. Ultimo nga Office of President, hindi natin masilip yung pondo. Hindi rin natin masilip yung confidential fund. Kung saan ba napupunta. Dahil yun naman ang gusto nilang gawin. Kaya nga confidential, ibig sabihin confidential. Kaso ginagawa nila kay Bibi Sara, so dapat natin gawin din sa kanila. So ito, alam nyo, sapul na sapul dito yung mga korap, yung mga buaya
ng mga kandidato dito sa sinabi ni Mayor Vico Soto. So ito, pakinggan natin ulit. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Pinapakita natin, ipapakita natin kung saan napupunta. Malaking hakbang din anya ang zero kickback sa proyektong ito na naging kalakaran na sa mga nagdaang panahon. So yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito, ang dami yung experience sa government contracts. Alam nyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. Ang dati imposibleng magawa ng mga departamento, ngayon anya ay kitang-kita na kaya ng Pasig City na gumawa ng proyekto na walang bahid ng korupsyon at sa huli ay may naisusubi sa kaban ng lungsod at hindi sa bulsa ng sinumang politiko. Nakakaingit naman ng Pasig. Sana mayroon din ganito na sa Taguig, no? Pero alam naman natin ang Taguig alam naman natin na ang Taguig is Cayetano ang namumuno na isa rin sa mga kakampi ng mga Duterte, so baka gipitin din sila or baka ginigipit din sila sa pondo. Atin, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkaano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niya ang 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Kung So ibig sabihin ni Mayor Vico Soto, kung sa pagtitipid lang na imbis na binubulsa ng mga politiko, kung inilalaan, katulad nga, natanggal nga nila sa Pasig yun. So noon pa man, sa lahat naman ng proyekto na nagagawa sa isang lungsod, ay marami naman pala talagang naiipon. Na pwedeng kapag dumami yung ipon na yun, pwede ring igawa ng isa pang proyekto. Kaso nga, kadalasan ay ibinubulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayun yung ibig sabihin ni Mayor. Mahin anya sa loob lang ng 9 na taon, kung nakatitipid ang syudad ng 1 billion pesos kada taon, bawi na ang 9.644 billion pesos na halaga ng ipatatayong City Hall Complex na tatagal ng 100 taon. Ang nasabing proyekto ay itatayo ng Pasig City Hall Construction Consortium na binubuo ng 3 malalaking kumpanya at idinisenyo ng world-class architect na si Royal Pineda. Joanano, UNTV News and... Ang ganda nito. Oo, grabe to, no? Palakpakan natin, Mayor Vico Soto. Sana maging grabe, no? Pero, alam nyo, malayo mararating nitong batang to. Hindi pala, kaedad ko lang pala to. Maaga lang naagnas yung mukha ko. Gago! Kaedad ko lang pala yan, 31, no? Matanda pa nga siguro sa akin. Mas mukha lang ako matanda sa kanya. Pero grabe, bilibaw dito talaga.